dito naman po sa nakita po nating video ni Sara Diskaya na umiiyak-iyak mga kababayan at ayaw daw makulong. Kasi meron daw po siyang anak. Ano po, kasi sabi dito sa ABS-CBN News, ikinekredit po natin sa kanila, napaiyak si Sara Diskaya dahil sa kanyang pinagdadaanang sitwasyon, lalo na ang pagkakahiwalay sa kanyang pamilya at sa tanong kung handa na ba siyang makulong. Eto, pakinggan po natin. Dapat ito yung sinasabi ni Sara Duterte doon sa mga kababayan po nating OFW na umiiyak na ngayon yung mga nangurap ng pera ng mamamayang Pilipino at yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. Dapat ganyan. Diba? Ito, i-play po natin. Sa speaking of kulungan, ano po bang nai-imagine ninyo? Na makukulong talaga kayo? Anong nai-imagine ninyo? Siyempre, you don't just think of, ay, hindi ako makukulong kasi nadami lang ako. Niisip ko long term din, baka mamaya talagang makulong talaga Ay, ako. makukulong ka talaga. Ayoko. Ayoko sana. Kasi, as everyone knows, my kids, they all Makukulong po talaga kayo. Kahit ayaw nyo, makukulong po talaga kayo lalo na kung matibay ang ebidensya laban po sa inyo. have ADHD. Husband ko nasa Senate. Tapos ako makukulong. Ang hirap. Ang hirap. Sana naisip nyo yan nung una. Bago kayo nag-flex ng mga yaman ninyo na galing sa hindi maganda. Di ba mga kababayan, ito lesson learned. Sana kung galing sa masama yung pera ninyo, much better wag na kayo gumawa ng masama. Kasi unang-una mga kababayan, ito may balik. Ito yung patunay. Kita nyo talagang tuwan-tuwa pa sila dati na ganito ganyan, pinagawa ng 7 million yung halaga, bumili ng sasakyan dahil sa payong, etc. etc. ganyan. Ito ngayon, 'di ba? Di bali nang wala kang pera, at least malaya ka. 'Di ba mga kababayan? Una, yabang-yabang nila, sinisira-siraan nila si Mayor Vico Soto. Tapos ngayon mga kababayan, ito nasa hot seat na sila. At possible na makulong sila ng mahabang panahon. Hindi ko alam kung paano ang mga anak ko. Hindi ko talaga alam. Iyak. Sorry. Yung anak niyo ang main concern niyo po, ma'am, of course. Sobra concern ko mga anak ko. Kasi kung ano man ginagawa namin para sa mga anak na, tapos biglang ihihibalay ako sa mga anak ko. Yun yung pinakamahirap. Na mahiwalay sa mga anak. Pero kahit na ganyan mga kababayan, bilang isang Pilipino, naaawa din naman ako kasi may mga anak nga. Ang problema kasi mga kababayan, may pananagutan sila at hindi po natin maikakailayon. Ano po, sana naisip nila yan bago sila gumawa ng mga, tawag dito, bago sila gumawa ng mga pangungulimbat ano po sa pera ng mamamayang Pilipino at bago nila dayain yung mga proyekto na nakuha po nila. Na marami din tayo mga kababayang Pilipino na naapektuhan ng matinding pagbaha. Yung iba pa nga nawala ng mahal sa buhay dahil hindi na makita nung tinangay ng baha. Yung iba halos mabaliw na dahil yung kanilang ari-arian na naipundar sa ibang bansa ng mahabang panahon sa isang iglap. Ano po dahil sa mga palpak na proyekto tinangay ng baha. Meron pa ngang iba na nag-post ng tahanan nila na pinaghirapan nila ng mahabang panahon, tiniis nilang mawalay sa kanilang anak ng ilang taon para lang maipatayo yung bahay. Pero sa isang iglap, nawala nang dahil nga po sa mga palpak na proyekto, ano po at tinangay ng baha, mga kababayan. So sana naisip din yan ng mag-asawang Diskaya noong mga panahon na hinahawakan nila yung bilyon-bilyon o milyon-milyong pera na nakukulimbat po nila. At dahil nga kung titingnan nyo mga kababayan, nakala siguro nila nung una, wala nang katapusan yung pangungulimbat nila sa pera ng mamamayang Pilipino, kaya siguro nag-enjoy sila. Pero hindi nila alam na sa panahon ni PBBM, talagang wala pong sinisino. Kaya nga kahit si Saldico, na hanggang ngayon nagtatago, posibleng sumunod na, mga kababayan, dito po kay Sara Diskaya. Dahil kung matatandaan nyo, kahapon may magandang balita, si Presidente patungkol po dyan. Ito, pakinggan po natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Saldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of
O, Pihado, masaya si Toby Tiangco. Kasi si Toby Tiangco yung may gusto nito eh, di ba mga kababayan? At saka syempre tayong lahat. Pero ang pinakamasaya dito, Pihado, si Toby Tiangco kasi nakansila na yung pasaporte ni Saldico. At sana sa mga susunod na balita mga kababayan, ma-aresto na po sa lalo't madaling panahon niyang si Saldico. Foreign Affairs, pati yung PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Kaugnay naman kay Saldi! Saldi! Lumiliit na ang mundo mo, Saldi. Subuko ka na, Saldi. Harapin mo na yung mga pananagutan mo, Saldi. Yung passport mo, Saldi, kansilado na. Eh saan ka patatalo na iba't ibang bansa? Kaya nga, Saldi, subuko ka na. Lumiliit na ang mundo mo. Ituro mo na yung mga kasabwat mo. Sara Diskaya, sumuko naman siya kahapon sa NBI at nasa kustodyo na siya ng NBI. Yes. Inaantay ang formal ng paglabas ng kanyang warrant of arrest. Kayo't na nakikita po natin, maganda naman ng takbo ng proseso at yung ating mga hinihilaang na kasama dito sa ganitong klaseng sindikato ay haharap sa hustisya. Asahan po ninyo na patuloy pa rin ang ating investigasyon, patuloy pa rin ang ating pagpila ng mga kaso upang tiyakin na ang mga guilty dito sa ganitong klaseng iskandalo ay haharap sa batas at bukod dyan ay maibalik ang ninakaw na pera sa taong bayan. Diba? Maraming salamat po. Magandang araw po. Dalawa kasi yung gusto mangyari dito ni Presidente, makulong at ibalik yung mga ninakaw nila sa kaban po ng bayan. Kasi, talagang matindi yung ginawa nilang pangungulimbat sa pera ng mamamayang Pilipino. Kaya ikaw, Saldi, umuwi ka na, Saldi. Hindi nagalit ang mamamayan sa'yo basta makulong ka lang. 'Di ba? Yan yung malimiti comment ng taong bayan. Sa totoo lang mga kababayan, kapag ka nagbabasa tayo ng mga comment, hindi na sila magagalit kay Saldico basta umuwi lang ng Pilipinas at makita lang nilang nabubulok sa bilangguan, okay na. Ano po, at ibalik niya yung mga ninakaw po nila sa kaban po ng bayan. Ano po, yung mga ninakaw nila na pera ng mamamayang Pilipino. Kaya nga kung titingnan nyo, yung mga kababayan, ito, lagi ko naman po itong sinasabi, na talagang bukod po dito kay Saldico, abay mag-isip din ng maraming beses, etong si Alputera. Kasi biruin nyo mga kababayan, diretso pa rin yung pangangala po nila ng perma para po kay Digonggong. Ayan, diba sabi dito, organized by, Karkarons for Duterte since 2016. Kami naman, signature campaign, Awayan, Poblasyon, Karkar, City Cebu. Ayan, sa Cebu naman sila ngayon nangunguha ng perma na mga kababayan Pilipino po natin para daw po mailabas etong si Digonggong mga kababayan. And then nakarating na rin po sila mga kababayan ng Lapu-Lapu City para po tulungan eto pong si Digonggong para makapangalap ng perma. Ayan Ayan Diba nag-iikot-ikot sila para makalagap ng perma ng pagsuporta dito po kay Duterte. Kasama nga po dyan mga kababayan itong sina Topacio at ito pong sina Defensor. Diba alam nyo naman na may kinakaharap ang matinding issue, ito pong si Defensor. Ito bata po ni Small Boy to mga kababayan. Ito pong si Alputera. Si Small Boy yung dumidikit-dikit mga kababayan kaya First Lady at kunyari sinusuportahan yung administrasyon ni PBBM pero deep inside, tumutulong po sila privately dito po kay Digonggong sa pamamagitan po nito pong si Alputera. O ngayon, Small Boy, akala ko ba suportado ninyo ang paglaban ng ating presidente sa matinding korupsyon at pagpapanagot dito po sa lahat ng mga sangkot? Bakit hindi mo ngayon pagsabihan etong si Alputera na mag-post ng Sara resign? Diba, total naman, hindi na nagtatrabaho si Sara at nasa ibang bansa na ulit ngayon. Nagpapasarap buhay pero pinapasahod ng taong bayan. Diba, mas masahol pa yan sa mga politician, mga kababayan na kurap. Eto si Sara Duterte, bukod sa kurap na nga di umano, talagang hindi na po nagtatrabaho ng maayos at puro pagta-travel abroad na lang ang ginagawa habang sinasahuda ninyo. Hindi ba nakukonsensya yung mga yan? Tapos etong si Alputera, puro ang post paglaban sa gobyerno
at pagtulong dito sa mga Duterte, di ba dapat Alputera ang ipinopost mo dito, Sara resign kasi hindi na nagtatrabaho si Sara at hindi na siya epektibong presidente. Sa madalit salita mga kababayan, incompetent na ito pong si Sara Duterte at hindi na po siya nararapat sa kanyang pwesto. Kaya nga dito kay Small Boy, kung talagang sinusuportahan mo ang Marcos administration, sana utusan mo si Alputera na mag-post ng Sara resign. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, maliwanag naman po ang tuloy-tuloy na pagsugpo sa mga kurap na mga politiko at mga kurap na nanangamkam ng pera ng mamamayang Pilipino at kinulimbat ang pera ng taong bayan. Kita nyo si Sara Diskaya umiiyak-iyak na. Natatakot mga kababayan na makulong po siya. Ano po, dahil nga meron daw po siya mga anak. At si Saldi ko naman, mukhang no choice na kasi nga kansilado na po ang kanyang pasaporte. So hindi natin alam mga kababayan kung saan pambansa magtatago ito pong si Saldi ko. Pero ang maliwanag po kasi dito mga kababayan, kahit sa bansa pa magtago si Saldi ko, isa lamang po yung pwedeng mangyari dyan. Managot at mapapanagot po siya sa kamay po ng batas. Wala pong makakatakbo sa panahon ni PBBM.